Happy 4th of July, kabayan! Ngayong taon, mas special ang Independence Day celebration namin dahil first time namin itong i-celebrate sa sarili naming mountain cabin dito sa California. Ilang linggo lang yung nakalipas, pangarap lang ito. Ngayon, nandito na kami. Nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong blessing at sa bagong chapter ng buhay namin bilang Filipino immigrants dito sa Amerika. Samahan niyo po kami habang sineselebrate po namin ang aming simpleng July 4th celebration, yung ganda ng paligid ng cabin at ang saya ng pagbuo ng mga bagong family memories. Kung gusto niyo rin po ng mga videos tungkol sa cabin life, buhay ng Filipino immigrants dito sa USA, yung home ownership journey namin, ay don't forget to like, subscribe, at samahan niyo po kami sa mga susunod naming mga adventures. Tara, let's celebrate July 4th together. Hi guys, andito na kami sa aming bahay. Welcome to our home. Cabin in the woods. Yan ikaw ba? Kapit ikaw kay mami. Ikaw kay mami doon. After months of searching, making offers, inspections, appraisal, and lots of prayers, we officially became owners of our dream mountain cabin in California. Last day po mga kababayan ay na-close na po namin yung escrow at na-process na po yung paglipat ng ownership ng cabin na ito papunta po sa amin. That's why we're really excited and so happy to celebrate this momentous event sa aming pamilya. We're really thankful and grateful kay God sa lahat ng mga blessings na ito na binigay niya sa amin. Mami, pinisita tayo. Ka na, may bisita tayo din eh. Takot yan. Takot ka din pala eh. Pagkakamping tayo. Pepe natin kaya yun. Yo. Ngayong 4th of July, may special kaming ipagdiriwang. Hindi lang yung Independence Day ng Amerika, kundi yung unang camping experience din namin dito sa bagong cabin sa California. Napakasimple lang nung plano namin yung araw na to. Mag-relax, mag-banding kaming pamilya, and mag-enjoy sa masarap na hangin ng bundok. At gumawa ng unang alaala namin na hindi namin malilimutan sa lugar na to. Hi guys, kumusta po kayong lahat? Hari here ng Pinoy Nomads. Susan po, kumusta po kayo? Happy 4th of July po sa inyong lahat, lalong-lalo na lahat ng mga Filipino-American dito sa USA. Yuhu! Yay! So bali 250 years na birthday ng Amerikano mula nung naitatag itong USA. So, andito po kami ni Mrs. sa amin pong cabin in the woods sa California. Amin, ate na ba? Ate na to. Ate na to! This week po guys ay nag-close na po kami ng escrow, which means yung ownership ng cabin na to ay i-transfer na po sa amin, no? So, and we really praise God for that. Marami kami pinagdaanan, maraming tiningnan mga bahay,
nag-offer pa tayo sa iba, nagpalit tayo ng real estate agent. Yeah, matagal na process, mahabang panalangin, mga sakripisyo guys, no, bago namin nakita tong cabin na to. Yun, hanggang sa nag-offer nga kami dito less than a month ago, and then inaccept kagad ng seller. So we're so very very happy na nakuha Yes. namin ito. Answered prayer talaga, di ba, Oo. Mami? Kasi may ano pa tayo nun eh, may parang multiple ano yan siya, yung offer. Pero mas inaccept ng seller yung sa atin. So, yun. Para sa atin talaga to. Kaya Yung perfect place na ibinigay ni God sa atin. Yes, yung bahay na to guys ay mayroong 3 bedrooms, 2 baths. So, wooden cabin po siya dito sa bundok sa California. And then, 1,873 square feet yung kanyang bahay. Itong deck na to, hindi pa kasama sa 1,800. So, mga nasa 800 square feet din pong itong deck na to. And meron siyang detached garage na almost 800 square feet din po. So, ang plano namin before ay kumuha lang ng tiny house. Pero mahirap kumuha ng tiny house dito sa California guys, lalo na dito sa county po namin, kasi they consider tiny house as RV, recreational vehicle, kasi nga yung tiny house is not you have to put it in a permanent foundation, no? So tapos basta ang dami naming mga kinonsider sa pagbili ng tiny house before, which is we're leaning towards it, pero kasi kailangan mo kung bibili ka kasi ng tiny house, kailangan mo ng lupa na pagtatayuan nito. So kailangan mo ng septic, ng water, electricity. So bawat application mo nun ay mag-apply ka sa county, which is very very expensive. Kaya kung ayaw mo namang bumili ng sarili mong lote, palagyan ng septic, ng tubig, electricity, magre-renta ka ng parang sa RV park, which is mahal din, nasa 500 to 800 depende kung saan yung location. So we just decided na bumili na lang talaga ng ganito, maghanap-hanap. Actually, hindi nga namin in-expect na mayroon palang gantong cabin in the woods na binibenta, kasi akala namin yung mga traditional home lang talaga. So may isa kaming tiningnan, yung isang tiningnan natin 1 acre yung by the way, itong property na to guys, itong cabin, meron siyang half an acre na lupa. So medyo malaki din po siya, 24,000 square feet. So mga nasa 2,000 square meters mahigit sa kung nasa Pilipinas po kayo. So yeah, halos doble yung laki ng lote nito sa lote natin sa Pilipinas, di ba? Sa tiny house natin. Pati yung bahay sa halos 3 doble nito. Yeah. So yun, nakakatuwa guys, kasi may tiningnan kaming isang property, may maliit siyang cabin din. Ay, hindi sa cabin parang lumang bahay. Oo. Tapos mayroon siyang 1 acre lot. Yun din sana yung gusto namin. Tapos nung tiningnan namin yun, at the same time or the same day, tiningnan din namin itong bahay na to. So, mas nagustuhan namin talaga ito. And then, kinontak natin yung real estate agent, si Ate Ella, so Filipina. And then, yun, na-accept kagad yung offer, no? The following week, no? Oo. Or few days after. Kinabukasan yata. So, Nag-offer kinuha agad. Ang mga worries po namin dito ay baka bulok na ganyan. So, pina-inspect po namin. Okay naman yung inspection. Good pa yung mga wood nito. Ang naging problema lang yung septic. Diba? So, kailangang bago yung septic, which is sinagot naman ng may-ari yung septic. Sinagot ng seller. So, Yeah, yung seller nito. So, kaya yun gagawin yung septic. And then, ang bilis lang ng nag-apply tayo ng loan for yung housing loan nito, and then na-approve naman po kaagad. Kaya yun, last Wednesday pumunta kami sa office ng escrow, and thankfully napirmahan na yung closing ng escrow. So yung official transfer ng ownership ng bahay na to papunta sa amin. Exciting. Yay!
So kaya nandito kami ngayon guys kasi we're celebrating yung yung closing ng escrow dito, no. So sakto July the 4th, happy birthday America. Ang pinaka the best gawin pag ganito, 'di ba? Ay mag-camping, no. So nagde-day camping kami dito ni Mrs. Nag-set up kami ng tent. Itong fake grass nilagay namin dito sa deck. And then inilagay namin yung flag ng Amerika. So in celebration ng birthday, 250th birthday ng USA. So kanina din dumaan kami sa McDonald's, umorder kami ng breakfast ng McDo, yung $5 meal. Oh, $5 meal at least, no. Tapos busog din. Busog din. May coffee. May tea na drinks. May iced tea, tubig, ganyan. Ngayong umaga guys, ay pagpunta namin dito sa property, may deer, So may deer sa property, talagang binulaga kami. So, welcome kami. Yeah, sobrang sarap dito, tahimik. Tapos may mga wildlife, may mga deers na dumadaan. Grabe mga ibon kanina, no? Oh yeah, grabe yung mga ibon, talagang nagkakantahan. Tapos super relaxing, super tahimik kasi may mga manok ka rin naririnig parang doon sa may kapitbahay dyan. Kanina may nagpuputakan. Oh, may nagpuputakan. May yung kapitbahay namin, mayroon yatang medyo malayo naman. Doon. So very excited na kaming mag-move this coming weeks, no, hanggang siguro 31st, no. Bago mag 31st guys, kailangan na kami makamove dito kasi yun yung binigay naming 1 month notice doon sa aming bahay na nirerentahan sa bayan, sa Chico. So yun, unti-unti mag-move na po kami this week. So siguro may ayusin lang kami sa loob kasi yung pintura sobrang dilim. Medyo dark yung Pero okay lang din naman. Konting retouch lang po yun. Ay maganda na. Tsaka siguro yung carpet doon sa kwarto. Ayun, kailangan palitan natin. Tsaka malinisan kasi medyo matagal na kasi sa market itong matagal nang lumipat, almost 200. Halos tsaka patagal na wala nakatira. So pagdating nga namin dito, puro mga dahon-dahon. Pero okay lang, bumili na kami ng blower. Yun yung first investment namin dito. Blower at saka yung kalaykay doon. Yung kalaykay ng dahon, di ba? Oo. Kalaykay na. Sarap makita yung yung from marumi talaga siya. Hindi naman marumi, kumbaga masakit sa mata tingnan tapos biglang wow, sinalinis. No? Yeah, parang nabuhay sa ulit guys. Dati parang kasi pag wala nakatira yung bahay ng matagal. Kahit maganda. Yeah, kahit may dating naman pero parang napabayaan siya. Medyo malayo nilipatan ng may-ari. Kaya hindi nalinisan, na-maintain. Iba talaga pag may nakatirang bahay. So, winalisan ni Mrs. Tsaka blinover namin. Mas madali nga pala talaga. Thank you sa mga nag-comment guys na bumili kami ng blower. Bumili nga po kami ng blower. Yeah, nagamit na po namin. Yeah, sa Walmart lang. Yeah. So, sarap mura yung lang, gamitin, $100. nakaka-addict. Yeah. You know. So, yeah, sarap. Pwede mo pang iturbo. Yeah. Kailangan battery lang siya, hindi siya gas. At least battery lang hindi 20 na. volts. Medyo mahal kasi ang gas ngayon So, ita-charge mo lang. Tsaka magana, no? Oh, yeah, kayang-kaya ko yan. Nice. Investment yan. Kita ang puwit mo doon. Uy, mahiya ka. Okay guys, so we're so very excited na mag-day camping dito, no? Nag-set up kami ng tent ka ni Mrs. Tapos nilagyan namin tong rug na to. Tapos kinabit namin yung US flag in celebration ng July 4th ngayon. So kasama din namin si Colleen. At nakita ni Colleen yung deer kanina. Sobrang saya ni Colleen. Inawawan niya. Inawawan niya at sobrang curious siya. Sit down lang, be. Diba? May kaibigan ka ng Si Bak, ang pangalan Bak. Yeah, si kaibigang Bak. Bakla. Si Bakla. Buong maghapon kami dito ni Mrs. Wawalis-walis kami dito mamaya. Linis. Yeah, linis ng konti. Hindi pa kami makapasok sa loob kasi
yung susi, hindi pa namin nakukuha. Holiday po kasi kahapon yung escrow. Kailangan pa nila kasing dalhin sa county yung i-register sa county yung closing na escrow. So, sabi ng real estate agent po namin, si Ate Ella, ay sa mga Monday namin makukuha yung susi. So, hopefully, makabalik kami dito sa Monday para makapasok na kami, makapag-start na kaming maglinis sa loob. Yeah, we're so excited lumipat. Mami, excited ka na bang lumipat? Sobra. Obvious ba? Obvious ba? So, halos araw-araw kami na dito, guys. Sobrang excited talaga kami na lumipat. It's really a dream come true for us. Akala namin hindi na kami makakabili ng bahay sa US kasi nga sobrang mahal. Tapos talagang binigay ni God talaga to sa amin na kayang-kaya ng budget namin, parang nagre-renta ka lang. Kasi kung bibili kami sa Chico, doon sa bayan ng mga bahay, kalahati nito, more than kalahati. Yeah. Kalahati lang itong bahay na to doon sa mga yung presyo price, doon. oo. Kaya sa economy ngayon, ang hirap maka-afford ng bahay. So kahit may maganda kang trabaho, stable yung trabaho mo, pero manghihinayang ka kung ibabayad mo sa bahay na sobrang mahal. No? Yeah, kasi inisip namin, ayaw din namin talaga maging house poor. So malaki nga yung bahay mo, pero hirap ka naman sa pagbabayad. So mas okay na yung maliit lang or murang bahay. Kahit luma, ito kasi medyo luma lang. Hindi talaga itong brand new. Pero it's okay, matibay naman yung pagkaka-construct nito. Overbuilt nga daw to, sabi nung Yeah, sabi nung inspector nito, overbuilt. Yung mga ginamit na mga materials talagang high quality. Parang pang poste ng Meralco tong. Yeah, yung malaki mga poste. Mga haligi, no? Yung ngayon, mga bagong construct na bahay ngayon, walang hali-haligi. Mga 2x4s na pinagdidikit-dikit Ginagawang yung framing nila, hindi talaga ganun katindi. Medyo may mga lilinisin lang, pero okay lang. Pag nalinisan, sobrang ganda na nito. At kasi wala dito tumira ng halos magwa 1 year ata yun. Syempre, yung bahay pagka hindi tinirahan, magdudumi talaga. Pero hindi naman siya maruming-marumi. Nga lang, kaunting retouch at linis. Yeah, ayos. Tirahan na natin to. Oo. Mabibisi tayo sa paglilinis initially. So, saktong-sakto guys, itong bahay na to sa lifestyle na gusto namin kasi medyo introverted people kami. Mga taga-bundo kami sa Pilipinas. So, yung lifestyle po kasi namin guys, mahilig kami sa nature ni Mrs. Nature lover kami. Kung hindi beach, ay mountains. So, imaginein mo galing ka sa work, pag-uwi mo, busy ka sa work, sabay pagbalik mo tahimik, so marirelax ka talaga. Dito magtambay-tambay sa labas. Tsaka nakakaantok dito. Ang mata ko lagi parang gustong pumikit. Yeah, di ba kanina higa-higa kami ni Mrs. Sobra, ewan ko, siguro dahil yung fresh air, tapos basta iba yung ambience. Kakatuwa. Yeah, sobrang tahimik talaga yung mellow, yung nito, environment dito. Mga paligid mo mga puno talaga. So surrounded by nature. Kaya we're so happy. Surrounded. Na ito yung binigay sa atin. Talagang nilaan ni God to sa atin. Oo. Kasi itong property na to, more than 200 days na siya sa market, no? Ilang months na siya. Wala pa rin kumukuha. Hindi ko alam kung inisip namin dati may problema talagang malaki to, no? Kaya ganun. Kaya nagpa-inspect tayo kasi kung duda kami, tamang duda kami kasi mura yung bahay, tapos half an acre. Ang tagal na, wala pang bumibili. So, okay naman yung inspection. Tapos, yun, isa pang nakatakot natin dito yung wildfire. Mataas yung fire insurance, sakala namin deal breaker yun. Pero nakakuha naman po kami ng reasonable na price na insurance. Kaya, yun, we decided na mag-go talaga dito. Kasi, sobrang na-amaze po kami sa bahay. Hindi lang sa bahay, pati yung sa paligid nito. Pagtingin namin, unang pa lang sabi namin, wow, parang ito na talaga yung Yeah, parang kumbaga na-love at first sight kami. Na-love at first sight kami dito sa bahay na to. May ganun pala talaga na parang pag nakita mo yung isang bagay na pinapangarap mo,
Ganun talaga. Nararamdaman mo, no? Yeah, mararamdaman mo pala yun. Parang si mami nun ng ano. Ano yung paano yung chick? Yeah, parang may spark, kumbaga. Yeah. We're so excited nga na makalipat na. This coming week, makuha na namin yung susi. Pag-start na kami mapaglinis. Yung bubong, kailangan linisin. Yung mga alulod. Yes. Sa loob, kailangan linisin din po. No? Deep cleaning yung gagawin namin dito bago kami lumipat. And then pag nalinisan na po namin ay unti-unti na kaming maglilipat ng mga gamit bago magkatapusan ng July. Before talagang never na-imagine namin makakabili kami ng bahay sa sobrang mahal ng mga bahay dito sa California. Hanggang we finally found this house na Para priced sa atin. reasonably. Yeah, kasi 'di ba dati sabi nga talaga natin hindi tayo bibili ng bahay. Kasi nga yun nga sobrang mahal. Pero nung makita nga namin to, nagtingin-tingin ulit sa Zillows. Yun. So, grabe yung favor talaga ni God para sa atin. Parang hindi nga natin deserve na magkaroon ng ganito. Pero, God is gracious talaga sa atin. Sabi nga ay binibigay ni God yung desire ng heart mo. Yes. So, sa mga nagbabalak bumili ng bahay dito sa US, ng mga bagong dating, yung mga wag po kayo magmadali. Take your time. It took us like 6 years na rin po dito. Kasi nga, yun, medyo pangit yung experience ng house buying namin sa Canada. Pero yun nga, kasi nagkamali din kami ng ng decision. So, bumili kagad kami bago pa lang kami doon. Di pa stable yung mga trabaho namin. Tapos, hindi talaga pa namin sure na mag-stay kami ng matagal doon. Pero, yun, we took our time this time na para hindi na maulit yung ganung pangyayari. So, kung kayo bibili, wag nga magmadali, take your time. Unang-una, mag-pray kayo kay God, no? Bigyan kayo ng wisdom, understanding ni God. Ibigay niya sa inyo yung tamang bahay para sa inyo na swak sa budget, swak sa pamilya nyo, sa lifestyle, ganyan. Bibigay niya yan, no? So, kasi kailangan lang nating humingi ng guidance. Yeah, ng guidance sa taas kasi yung understanding natin limited lang yan, no? So alam ng Diyos yung the best para sa atin. Yeah. Ikalawa ay ayusin niyo yung finances. So dapat maganda yung credit score nyo, stable yung trabaho, ganyan. Siguraduhin yung makapag-down kayo kasi medyo expensive yung home Down buying. payment. Unlike pag nagre-rent ka lang, kukonti lang yung gagastusin mo. So medyo malaki ang down payment, ganyan, closing cost, tapos yung mga moving cost, mga ganyan. Malaki din yung gagastusin. So pag bago ka pa lang siguro dito, bagong nurse, lalo na sa mga nurses na papunta dito, ay mag-ipon-ipon muna kayo, mag-establish ng kaunti sa work. Tapos siguraduhin nyo na yung lugar na bibilan nyo ng bahay ay doon na talaga kayo mag-for good. Kasi kung after ng kontrata nyo sa agency, for example, kasi karamihan ng pupunta rito mga nurses ay agency nurse. So siguraduhin nyo bago kayo bumili, tapos na siguro yung kontrata nyo, tapos gusto nyo na doon sa lugar na yon na assignment nyo or city, na hindi na kayo lilipat after ng contract. So, kung hindi pa, so mag-rent lang muna po kayo. Walang masama po doon. And then, yun, pag okay na, decided na kayo, na pag-pray nyo na, yan, maghanap na kayo ng legit na, Realtor. Yeah, realtor, sales, real estate agent na reputable, maasahan. Yun yung isa din sa naging challenge namin nung una kami naghanap kasi medyo hindi namin nagustuhan yung performance. Minsan yung pagbili ng bahay depende rin sa sa realtor nyo, real estate agent. So kung bibili kayo dito sa Northern California, guys, we highly recommend our realtor, si Ate Ella. It's either kung magbibenta kayo or bibili ng bahay. Ilalagay ko po yung link sa baba ni Ate Ella, yung kanyang email address. Pero ask ko muna siya kung okay lang po sa kanya. Kontakin niyo po siya dito, halimbawa, nasa Sacramento kayo, Bay Area, Monterey, ganyan, San Francisco, dito sa Chico, or saan man po kayo nandun.
kontakin nyo po si Ate Ella. Sobrang super satisfied po kami na tinulungan niya po kami makabili ng bahay. Madali siyang kausap, napakagaling. And then, wala tayong naging problem talaga. Very smooth yung transaction. Wala. Kasi ano siya, parang 25 years? 25 years na siya sa Sa real estate? Sa real estate. So, baga, Ang dami niya nang nabentang bahay, yeah, guys. experience siya, doon na siya. Yeah. So, yun, importante din yun. Kaya, importante yung real estate agent. Sabay, yun yung mga big steps. Tapos yun, humanap na kayo ng bahay na gusto nyo or mag-ask kayo sa real estate agent ng guidance. Tapos sabihin nyo kung ano yung gusto nyo sa bahay, yung mga specifications. Hahanapan kayo, ganun. Kung ilang bedrooms, ilang baths, gano'ng ilang square meters. Kung nasa city ba or outside of town, magkano yung budget nyo. Kasi mga itong ganun. sa atin, sabi natin kahit one bed, one bath lang kasi tayo na lang din naman di ba? Pero, wala, binigay ng Panginoon talaga yung naging 3 beds and 2 baths pa. May mga loft pa yan. Oh yeah. Yeah. Ito pala guys, isang araw bigyan po namin kayo ng full tour nitong bahay kasi parang konti-konti lang nabigay natin kasi hindi pa namin nalilinis talaga. Tsaka nung miikot kami dito guys, kasama namin si Ate Ella, parang showing lang, pinapacheck sa amin yung mga kwarto, yung living room, kitchen, ganyan. So parang nahiya kasi kami mag-video na kasama si Ate Ella. Kasi nga syempre, at saka dapat attentive ka din kung ano yung ina-explain ni Ate Ella. Yeah. So, kaya ang hirap isabay yung pag-video. Pero pag naayos na po namin nakuha na namin yung susi, bigyan ko po kayo ng tour talaga ng buong bahay. Yung loft kasi, may dalawang loft din po. Hindi, may isang loft, yung isang kwarto nito, may loft, yung isa mayroong attic. So, kaya parang extra room din po yun, no? So, kung tutusin, parang 5 rooms. 5. Parang, pwede mo lagyan ng mga pwedeng beds. matulog sa taas, sa loft. So, dati guys, nung iniisip namin tiny house, kahit maliit lang sana siya, tapos may loft. So, ito guys, 3 beds, 2 baths, tapos may loft pa, halos 2. May attic pa. Yeah, loft yung and attic, pwede ring lagyan ng bed, ng maliit na bed. Single pwedeng tulugan. May hagdan lang siya guys, papunta dun sa attic at saka sa loft. Kaya we're so happy talaga na ito yung binigay sa amin. Yes. And then good for retirement din actually itong bahay na to kasi malayo sa bayan. Although yun nga lang, pagka may medical condition ka, yun ang hindi dapat ka nandito. Pero yeah, malapit lang din naman. Malapit naman yung hospital. Buti sana kung mga 2 hours or halos 30 minutes lang. Yeah. Tsaka kung oras mo na rin. Yeah. Pero syempre, mas maganda rin mas malapit sa hospital. Anyways, pwede naman siguro pagka ugod-ugod na tayo lipat na lang tayo sa Only God knows lang. Nasa Panginoon naman natin Yeah. So yun guys, yun po yung update sa So we really thank you guys for praying, for hoping. At sa magagandang comments po, malaking inspiration po yun sa amin. At higit sa lahat po yun sa panonood ninyo sa aming channel. Yeah, we really appreciate you guys. And happy 4th of July po ulit sa inyo. Opo, happy 4th of July. God bless po sa ating lahat. God bless guys. Thank you. Bye-bye. Bye.